Kamusta? Magandang araw! Nandito na naman tayo upang mag-aral ng math. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa sets. Ang set ay dinefine bilang isang organized collection ng mga bagay na may common characteristics o pagkakapare-pareho. May tatlong paraan para i-describe natin kung ano ang set. Una, by using a written expression. So, kung saan isinusulat natin o dinidescribe natin kung ano yung laman ng set. Pangalawa, by listing o yung tinatawag nating rooster method. Kung saan iniisa-isa nating isulat yung mga laman ng set. At pangatlo, ay by using set notation. Ito yung gumagamit tayo ng simbolo para sa set. Ang curly brackets ang ginagamit para isulat ang isang set. Bawat item sa isang set ay tinatawag nating element. Let's have an example. So dito meron tayong mango, apple, at orange. Para ma-express natin yung set, pwede nating sabihin that the given is a set of 3 fruits. Pwede rin naman natin gamitin yung rooster method kung saan the set includes a mango, an apple, and an orange. Or pwede natin gamitin yung set notation kung saan fruits equals mango, apple, orange. Let's have another example. So here we have 1, 2, 3, 4, 5. Pwede nating sabihin that this set is a counting number from 1 to 5. Pwede rin nating sabihin gamit ang rooster method that the set is 1, 2, 3, 4, and 5. At syempre, gamit ang curly brackets, pwede nating isulat counting numbers equal curly brackets, tapos isusulat natin sa loob yung 1, 2, 3, 4, and 5. Para sa ating huling example, meron tayo ditong set 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Meron siyang pangalan. Ang pangalan niya ay E. So, pwede nating i-describe set E is a set of even numbers from 1 to 12. Pwede rin natin gamitin ang rooster method at isa-isahin natin siya. Set E is 2, 4, 6, 8, 10, 12. And finally, pwede natin gamitin yung set notation, which is the use of curly brackets. Set E is equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tandaan na ang set ay mahalaga para makatulong sa atin na maigrupo ang mga bagay na may magkakaparehas na karakteristik. Kapag naintindihan natin yung set theory, i-allow nito na magamit natin ang mga set para mag-analyze, mag-classify, at mag-organize ng knowledge na nakukuha natin at mag-develop ng complex conceptual network. Maraming salamat! Hanggang sa muli!